So ito guys, ang Pickup 30 5.0 at base sa ads, itong sapatos na ito ay marathon racing level. Excited ko itong gamitin sa pagtakbo dahil sa ngayon lang ako makagamit ng Peak running shoes. So tara, pag-usapan natin kung ano ang may bibigay ng brand ng running shoes na ito. Tara. Disclosure, itong sapatos ay nag-request ako ng free sample sa Peak Sports Philippines na nakabase sa TikTok shop para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito o magiging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs nitong sapatos. Unahin natin dito sa midsole niya. Ang midsole nito ay tinawag na Tai Chi Foam. Dual density setup din yung pagkagawa dito. Yung upper midsole ay high resilience para sa energy return at yung lower midsole ay low resistance para naman sa stable cushioning. Wala akong nakita sa ads nila kung ano ang kapal ng midsole nito, yung stock height. Pero sa pag-research ko, meron akong nakita na meron itong kapal dito sa forefoot na 29.5 mm, tapos dito naman sa heel ay 35.5 mm. So big sabihin, meron siyang 6 mm drop. Pero guys, yung binigay kong stock height ng midsole nito ay hindi ako sure kung yan ay galing sa official. Nakita ko lang yan sa isang Chinese reviewer sa ibang app. Subukan ko rin guys kuhaan ng estimated na sukat gamit itong pansukat ko. At yung gagawin kong pagsukat dito, mula dito sa taas hanggang dito sa ilalim ng midsole. Hindi ko sasama yung rubber outsole. So, tingnan natin. So, nakakuha ko dito ng estimated na 34.7 mm. Dito naman sa heel, nakakuha naman ako dito ng 43.3 mm. So, estimated lang yan guys kasi bababa pa yan dahil sa yung kinuhaan ko ay yung nandito sa labas. Dahil sa yung nasa loob, kapag tinanggal ko yung insole, nakaluwag pa yung footbed niya. Dinawin ko lang guys yung nakuha kong sukat dito sa forefoot at dito naman sa heel ay hindi yan official. Estimated lang yan. So meron nito guys carbon plate na naka-sandwich dito sa midsole. At yung design guys ng carbon plate nito ay napaka-interesting ng design dahil sa yung carbon plate niya dito sa may bandang gitna nakikita. Tapos medyo palapad dito. Dito sa kabila nakikita rin at medyo palapad din ito. Yung mga palapad ng carbon plate na yan ay isa sa sumasalo ng impact kapag tumatapak ka sa ground para maging stable yung stride mo. At bukod sa malapad, yung carbon plate, meron siyang mga butas para maka-adapt sa stride natin at maging smooth yung propulsion. Sa rubber outsole naman ito, wala silang nilagay sa ads nila kung anong klaseng rubber compound yung nilagay dito, kung RPU ba, CPU ba, o ordinary rubber. Pero kapag tinitinong ko ito, malawak yung coverage ng rubber outsole, tapos marami siyang pattern. Based sa experience ko, kapag ganito ang setup, makapit sa kalsada. Pero tingnan pa rin natin kung makapit sa kalsada yung pagkagawa nila dito. At kapag tinitinong ko naman guys yung kanyang rubber outsole, medyo naninipisan ako dito. So tingnan natin yung durability ng rubber outsole pagkatapos kong itakbo. Pagdating naman guys sa upper nito, one piece work at with woven material. Ibig sabihin, isang buo lang siya at seamless yung main upper para mas comfortable isuot at mas maayos ang fit sa paa. Meron din siya mga manipis na overlay para makatulong sa structure at dito sa part na to, dito rin sa kabila, meron siyang sobrang liliit na butas para naman maging breathable. Yung lacing holes naman ito guys ay hindi siya katulad ng typical na lacing holes na butas. Ito ay sintas na medyo matigas. Tapos binaluktot, sinuot doon yung sintas para magbigay ng tibay. Dito naman sa may bandang ankle area, yung lacing holes niya ay yung katulad ng typical na lacing holes. Yung sintas niya ay merong mga bilog-bilog sa gilid para mailak ng maayos. Tingnan natin yung haba nito. So para sa akin, tamang-tama lang yung haba nito para mahigpitan ko to ng maayos. Yung tang naman ito guys ay malapad tapos manipis, wala siyang padding. So wala siyang masyadong added comfort sa upper part ng paa natin. Pero dahil sa wala naman siyang padding, mas napaga naman ang timbang nito. Tapos hindi siya gusseted. Yung collar line naman ito guys, medyo makapal yung padding pero guys hindi sobrang kapal. Malambot yung nararamdaman ko dito. So nakakatulong ito para maging comfortable yung ating paa, lalo na yung ating Achilles. Dito naman guys sa back, meron siyang manipis na tela. Tapos medyo malambot yung kanyang back. So possible na magkaroon ka ng side to side movement habang tumatakbo. So kung meron kang stability issue, be aware. Ito naman guys yung kanyang insole, kuha natin ng estimated na sukat. So, nakakuha ko dito ng 4.2 mm. Estimated lang yan, guys. Naghahalo yung pagiging malambot at matigas. Para siyang elastic. So, yung pagiging elastic ito ay nakakatulong sa rebound effect ng sapatos. Tapos, flat lang siya. 233 grams sa size 40. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
So bago natin pag-usapan kung ano na experience ko sa sapatos na ito, friendly reminder, kung ano man ang naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na yun din ang may experience nyo dito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence at running form. So yung midsole ng sapatos na ito guys ay firm pero napaka-gentle na sapa dahil sa kapag nape-press ko yung midsole, bumababa siya tapos nararamdaman ko yung pagiging medyo malambot ng midsole. Linawin ko lang guys, hindi sobrang lambot ang midsole nito. Nangingibaw pa rin yung pagka-firm niya. Ang ginawang takbo ko sa sapatos na ito ay mabagal na takbo at mabilis na takbo. Sa mabagal na takbo, nagpe-pace ako ng 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer. Medyo nabawasan yung pagiging medyo malambot ng midsole. Nagiging mas firm siya. Dahil sa hindi ko nape-press yung midsole nito ng maayos. So, ibig sabihin, kailangan mong tumakbo ng mabilis below 6 minutes per kilometer para ma-press mo ng gusto ng maayos yung midsole nito at maramdaman mo yung pagiging medyo malambot ng midsole. Nung itinakbo ko to ng heel strike, medyo malambot yung nararamdaman ko dito. Katulad dito sa purpot. So, itong sapatos guys ay hindi ko siya pwedeng gamitin sa LSD at sa recovery run. Nga pala guys, yung midsole nito habang tumatakbo, ramdam na ramdam ko na medyo makapal ito. Nung sinubukan ko namang itakbo ito ng mabilis, ang bouncy na nararamdaman ko sa midsole nito sa mabilis na takbo. Pero guys, hindi sobrang lakas yung binibigay niyang bounce. Dahil sa kapag nape-press ko ng gusto yung midsole, bumababa din siya ng gusto at hindi kagad nakaka-recover, umangat. Kumbaga, delay yung reaction niya. Kaya hindi ko maramdaman yung sobrang lakas na bounce. Pero yung binibigay na bounce ng midsole nito ay pwede kong gamitin sa speedrun tulad ng interval, tempo, fartlek. At pwede ko rin siyang gamitin sa racing. Napansin ko lang sa sapatos na ito, yung 233 grams niya sa size 40, kapag mabagal yung takbo ko, magaan yung nararamdaman ko. Pero nung tumakbo ko ng bilis, medyo mabigat yung nararamdaman ko dito. Kahit medyo mataas yung curve ng rocker, hindi siya sobrang aggressive dahil smooth at kontrolado ko yung forward roll ng paa ko habang tumatakbo. Pagdating naman guys sa stability ng sapatos na ito, stable yung nararamdaman ko dito dahil sa supination ako. Kapag bumabagsak yung paa ko ng patagilid, dahil sa firm yung midsole dito sa outside wall, ay hindi to basta-basta kumukolapse or dumadapa. Pero kapag lumapat na yung paa ko sa gitna, kumukolapse itong inner side wall. So kung meron kang stability issue at kapag yung paa mo ay gumagalaw ng papasok, baka maging unstable ito sa inyo. Pagdating naman guys sa rubber outsole, makapit sa kalsada. Tapos kapag kiniskis nyo ito sa makinis na semento, tumutunog ito. So naka 18 kilometers din ako sa sapatos na ito. Meron siyang konting gas-gas dito sa part na to, dito sa gilid. Meron din siyang konting gas-gas dito sa gilid na to. Pero dito sa may bandang gitna ay merong konti rin siyang gas-gas. So tingnan pa rin natin ang durability nito pagkatapos kong itakbo ng 100 kilometers. Pagdating naman guys sa upper nito, comfortable yung nararamdaman ko dito. Breathable din siya dahil sa hindi umiinit yung paa ko dito habang tumatakbo at hindi ako nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko nung tumakbo ko na mabilis. Nakalak din ng maayos yung paa ko dito at hindi ako nakaranas na lumuwag yung sintas nito habang tumatakbo. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box, medyo maluwag yung nararamdaman ko dito. Tapos dito naman sa gitna ay tamang-tama lang yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa heel ay tamang-tama lang din. So para sa akin itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, sa medyo malapad na paa at sa normal na lapad na paa. Kapag naroon naman yung paa mo, sa tingin ko medyo maluluwagan ka dito sa may bandang toe box. Pagdating naman sa sizing nito, hindi siya true to size sa paa ko. Meron siyang estimated na sobra na 0.2 to 0.3 inch. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, medyo nabibigatan ako sa kanya sa mabilis sa takbo. Pangalawang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, yung insole niya flat lang, walang support sa arch. Pangatlong hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, yung tang niya ay manipis. At ang pangapat na hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito ay wala man lang siyang reflectorized design. Itong Pickup 30 5.0 para sa akin ay may pagkasimilar sa Anta C2027. Linawin ko lang guys, may pagkasimilar pero hindi sila 100% magkaparehas. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ang link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo. Run safe.